maganda na ho ulit ang aking kamerang gamit kasi nagka-problema yung cellphone kong ito. Tapos ngayon okay na siya. Kaya ang ginagamit ko dati ay yung maliit, yung Sony ko. Ngayon tong Samsung na ginagamit ko okay na siya. So, nandito ako sa Centrum. Mamamalengke. Good for 1 week na ulit. Dinagdagan ni Opa ang aming budget. Daming tao. Oh my God. Nandito. A few moments later. May nakita akong olive oil nagtitinda. Ayun o. Bibili ako. Favorite ko yun. Ayun yung tindahan ng olive oil. Tapos ito. Papunta na ng station yan. Or train station. Tapos dito yung Centrum. Ay bibili na ako sa Crowd Fat. Ayan. Medyo maraming tao ngayon kasi Saturday. Bukas sarado ang mga shop. Grocery lang ang open. Ayan o, maraming tao. A few moments later. Una naman ang aking bike mga besh. O, kaya nyo yan. Later. At ayan, nakatapos na naman ng hapunan at isang araw na trabaho. Charis. So, ayun ho mga beshwap, kahit weekend tayo ay may trabaho. Kaya, gusto kong napunta ng city para makapagpahinga. So, ito, hugasan natin itong mga beshwap. And that's it for today's video. Alas 6 pa lang, madilim na ho sa labas. Parang alas 7 na. That's it for today's video, mga beshwaps. Bye for now! The next day. Hello mga beshwap. So, na-miss ko ang buchi. Gagawa tayo. So, kailangan lang ng glutinous rice o yung giniling na malagkit. Tapos, lalagyan mo lang siya ng tubig paunti-unti. Pero ang ending, naparami ang tubig. Kaya kailangan natin dagdagan hanggang siya ay maging dough. So, ganyan lang yan. Dagdag lang ng dagdag. And then, niligyan ko siya dyan ng ube or ube flavor para maging violet or ube ngane. Tas ayan, kasi ano siya sobrang ano pa, lapot pa, kaya kailangan dagdagan pa natin ng maraming flour. Yung giniling na bigas. Yan, as you can see, maano pa siya, malambot pa. Tas nilagyan ko din siya ng kaunting asukal na kulay brown. Wala kasi akong white. Hindi ko na napakita na nilagyan ko yan kasi secret yan. Charis! Pero pwede namang hindi nalagyan. Depende sa inyo. Ayan. Gagawin kasi natin tong dough kasi imomolde natin na pabilog para malagyan natin ng palaman. So, dalawang palaman yung nilagay ko, ube flavor at saka cheese. Pero yung cheese bitin, konti lang. So, dapat kung maglalagay ka ng cheese, dami-damihan na mga besh. Kasi yung akin, kaliit. Wala, hindi naglasa. Ayan, nakita nyo natanggal na yung asukal. Kasi nilagay ko na yun dyan. Tapos ito, pagkatapos naman maging dough o medyo matigas na, bibilugin na natin yan. Bilugin natin kasi katulad ng pagbilog ng ex mo sa'yo. Charot! Ayan, bilug-bilugin natin, tapos lagyan natin ng space sa gitna. Tingnan nyo naman yung cheese na nilagay ko, napakaunti. Di nung naluto, nagmelt, walang lasa. Hindi naman ganun katamis yung ginawa ko kasi konting asukal lang yung nilagay ko kasi ayoko ng matamis yan. So, pagkatapos bilog-bilugin mga beshop, ilalagay na natin doon sa sesame seeds o doon sa inagaong linga. O, alam mo yon, saan yung linga sa bahay kubo? Sige, kakantahin mo pa ha. Ayan, so ganyan, para dumikit yung sesame seed doon sa ating dough. Tapos, ayan, pangalawang gawa ko ay ube flavor naman. Masarap yung ube mga besh, as in. Syempre, yun kasi medyo matamis. Ang sarap niya, ayan. So, bilog-bilugin. Ulitin lang yan hanggang sa matapos yung dough. Nakagawa ko dyan ng 12 pieces. Tapos, tansya-tansya lang kung ilan yung ilan yung glutinous rice, yung tubig, ganon. Hindi kasi ako talaga sanay nung may sukat-sukat.
Kaya hindi ako bagay sa baking kasi talagang super tansya-tansya lang ang aking paggawa. O ayan, binilisan ko na para hindi kayo mainip at alam kong naglalaway na naman kayo. Charis, joke lang. Ako pala yun. So eto, pinainit ko na yung ating mantika and then nilagay ko na. And ayun, hindi pa siya ganun kainit mga beshiwap. Dumikit siya ng kaunti pero ayos lang. And then ayun, pangit talaga yung ilaw na kulay ganyan no, yung orange pag nagluluto ka. Kasi alam mo yung akala mo hilaw pa pero masusunog na pala. Hindi kasi uso dito yung fluorescent o yung white na kulay kasi sabi ng mga Dutch, para daw silang nasa ospital. Ganun kasi di ba yung mga ilaw sa ospital. Tapos para sa kanila, mas nakakatipid sila pag ganito yung kulay ng ilaw nila. Ayan no, tingnan nyo. Pumuputok-putok na or bumibiyak na yung aking butche. Pero akala ko hindi pa siya luto kasi nga dun sa ilaw. Tapos pag nung kinabukasan pagtingin ko, alam mo, na palang masunog kasi makikita mo namang luto na siya dahil yung linga ay medyo na brown na. Ayan. So ayan, binabalik-baliktad ko na lang yan para makita nyo naman, baka sabihin nyo hindi ko binabaliktad kasi hindi naman super dami ng aking mantika. And then after a few minutes, ahunin na natin at ready na akong kumain. Pero hindi ko agad nakain kasi sobrang init mga besh. Ayoko nang mapaso yung dila ko at yung bibig ko dahil lang sa katakawan ko. Kasi ilang beses na nangyari sa akin kasi nga dahil gusto kong mag-video. So ayun lang for today's video mga beshiwaps. And this is it, Pansit. Our merienda for today is buchi with ube and cheese flavor. So tara ho at makain mga besh. The next day. Good morning everyone. Kamusta kayo? Malamig na umaga ng Martes. Pag ganito ang pormahan, alam nyo na. Mag-grocery tayo mga besh. So tara. A few moments later. So nakabili na ako ng beef steak tsaka chicken satay. So dito naman tayo sa grocery. Tarararara. So, bibili ulit ako ng mussels. Ito yung lunch namin today. Kala ko wala ng sauce. Pinaka-importante pa naman to. Di ko alam kung bibili ako nito pag wala to. Hindi ko abot yung nasa taas. May dumaang gwapong lalaki. Pinaabot ko. Tapos na ako mamalengke. Tapos malamig pero maarap. Tingnan niyo yung mga puno. Ang ganda no, grabe. Parang nasa libro ko lang nakikita dati yan. Ang ganda. Pauwi na ako mga besh. Ayan ang aking service. Oh, di ba? Later. Hi, kapoy lagi mga besh. O, yan lang yung pinamili ko pero 54 euro na yan. Pero kasi ito naman ay beef steak. Tapos mozzarella. Tapos beef. Ito, paborito na ngayon ni Opa yung chicken mami. Panis. Basta bago sa panlasa niya, kailangan lagi niya kakainin yan. Tapos lilipas din yan. Ayaw niya na. The next day. Hello mga beshiwaps. Kita ko ay galuto ng champurado dahil malamig ang panahon dito sa Netherlands at sa Pilipinas kasi napagyo. So ayan, malapot na yung ating lugaw. Alagyan na natin ng chocolate. Hindi to cocoa white, sa powder chocolate mismo. Galing pa to ng ano pa ba to? Aba, expired na pala.
Ayos lang. Kasi may sealed naman yan. Saka hindi pa naman siya buo-buo. Tingnan nyo. Oh. Lagyan natin ng mga isa't kalahati. Tapos syempre, haluin natin. Namiss ko ang champurado. Babunawin lang natin yung tsokolate. Pag hindi pa ganun kaano, didagdagan pa. Okay lang kay expert. Huwag tayong masela. Hindi pa naman nalasan kasi ilang beses ko na ito ginamit. Okay. So kung gusto niyo pang darker brown, pwede niyo pang dagdagan. Pero ako siguro tama na to. Kasi konti lang yung lugaw ko. Ay! Tunawin natin ang tsokolate. So, ayan. At lagyan na natin ng asukal. Yan. Huwag sobrang tamis dahil tayo baka magka-diabetes. Charis. Tunawin lang natin. Di ba ang ganda na ng kulay ng ating champurado? Tignan na natin. Ayan, sarap. Yan, luto na yung champurado natin. Plating na tayo. Sorry na ho ang aming champurado, aking champurado pala. Tapos alagyan natin ang nido. Nido, baka naman. Walang pair brand eh. Pagkaraming gatas. Mas masarap yung ano, yung powdered milk kesa sa liquid pag sa champurado. Yan, sarap. Oh, tara, makain. Tikimen time. Nay, kain. Sarap ang init. That's it for today's Inday's recipe. Bye for now. The next day. Balot na naman ho tayo mga besh at malamig kita grocery. Tingnan nyo naman yung kapaligiran oh. Foggy. A few moments later. Hinga na naman si Inday. Grocery na naman po kita. Ay, nako, life. Excited mag-grocery. Nakalimutan ko kumuha na rin basket. Hila-hilain na. Bila natin ng potato. May lalaki naman. Strawberry. Mga besyo po, inabenta yung nyug. 20 euro or 1,000 pesos. Dami. Ang dami ko niya sa Marinduque. Ayun, nakalimutan ko magtira. Pambili ng bulaklak. Naiwan ko ATM ko sa bahay. Sorry. Dadaan pala sa likod ko kasi yung bike niya nandun sa gilid. Ay, wala tuloy bulaklak. Sa linggo na lang. Later.
Pagod mga besh, nakauwi na ako, ayan na ang aking pinamili. At nakalimutan ko nga ang bulaklak. Mamaya ko na lang sasabihin. Hindi ko dala ATM ko kaya hindi ako naka-withdraw, my God. Siyempre mga beshwap, alam nyo na kailangan natin paghiwa-hiwalayin ang chicken dahil ito ay marami. Para hindi abala kapag ka nagaluto. Kung ano lang yung alutuin, eh yun lang ang inalabas ko. At nagkamali pa ako, akala ko ang nabili kong yung may marinate na ay isang wings at saka isang tawag to, leg part. Ay hindi pala at parehas chicken wings ay susunod. Pero ayos lang, at least maraming hindi maubos. Hangga't maaari ay hindi ako nagapaubos ng stock sa ref kasi yun lang ang inakain ni Opal. Diyan lang ay masaya na siya. So may bago na siyang favorite ngayon, turon at saka chicken mommy. Yan na yung mga bago niyang favorite. Dati, ang favorite niyang inaluto ko ay lumpiang toge at saka chicken barbecue. Tapos, yung pansit canton. Yun yung paborito niya. Ay nagsawa na, kaya ngayon nakatikim ng iba, chicken mommy naman. Tapos, ito, masarap din ito yung may marinate na inabili sa grocery. Parang ano siya, marinated siya sa anong tawag dun, nakalimutan ko. Basta may parang magpagka-ano sa yung lasang pagkain ng mga Muslim, ganun. Pero masarap naman siya. Tas may nadiscovery ako, masarap din siyang isawsaw sa suka na may maanghang tapos sibuyas. Kasi parang ako'y nauumayan kapag yan laang. And tsaka yun, ang pagkain namin usually tuwing taglamig ay stamput o yung minash na patatas, carrots, at saka ang tawag nito, onion. So, that's it for today's video mga besyo.